All right, good day everyone. Welcome again to another episode of Against the Tide. I'm your host, Brother Chris Calitina, and we're very happy na nakaabot kami ngayong part na to ng aming program podcast because this is actually our first episode for the second season of our podcast. And before we go along, let me just introduce to you my co-host. We have Brother Mark Tindan. Hi, Brother Mark. How are you? Hello. Brother Good evening, Kyle and everyone. Brother Raji. Hello po. Opo. Kamusta po sa mga nanonood at sa mga brethren? Magandang gabi sa mga Hello guys, kamusta kayo? nanonood. Kamusta ang inyong mga bakasyon? Kamusta New Year nyo dyan? Kamusta dyan, Brother Kamusta? Raji sa Pampanga? Okay. Okay naman so far. Traffic nga lang pag per month, lalo na pag December. Sa inyo, Brother Kyle. Kamusta sa inyo dyan? Oh, Kamusta huhupa Christmas din nyo yan. pala? Dito nagda-diet ako eh. Kasi sa New Year, kakain ulit na madami. Punta kami Pangasinan eh. Doon kami mag-New Year. So, okay naman. Kayo dyan sa Pasay and sa Cavite. Ayun, sa Pasay, okay naman. Traffic lang kasi Dito sa Cavite, ginagawa okay EDSA. naman. Malamig na ngayon dito. Oo nga, malamig na dyan. Okay sa EDSA, no? Sa Nagawa na. EDSA. Sa amin Oo. inuna eh. Well, okay, so actually, nung first season ng Against the Tide, kung mapapansin po ninyo, no, we had different topics. So medyo iba-iba yung mga topic na pinag-usapan po namin during the first season. Actually, kung ano lang yung maisipan naming episode, yun na yung pinag-uusapan namin. Pero we decided na this season of our Against the Tide, we will be talking all about end times Bible prophecy. Okay? And I think this is a very important topic kasi maraming actually interested, no, na mga tao pag ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa kung ano ang sinasabi ng Bible patungkol sa mga future events, no. Hindi lang kasi I think ano yun eh, parang it pickles the curiosity kumbaga ng mga tao na malaman kung ano ba talaga yung sinasabi ng Bible patungkol sa mga bagay na hindi pa actually nangyayari. Okay? So, before we start actually yung pinaka-topic natin for this day, gusto ko lang muna malaman, no, in your perspective mo na mga kapatid, okay, ano sa tingin ninyo yung importansya in your personal perspective, yung importansya or yung epekto sa Christian life ninyo yung tungkol sa pag-aaral ng end times? Ayun, yung nung nag-start ako basa ng Bible ng kumbaga madaming beses, tas medyo naaral ko na siya sa mga online preaching din. Yung importance ng end times ay mas importante siya actually ngayong panahon natin. More than ever kasi parang may mga signs din na parang papalapit na tayo sa end times. And makikita natin siya sa mundo natin, sa society, sa mga agenda or kung yung mga plano ng yung mga ginagawa ng mga government and everything. Kung kumbaga na-save ka tapos nabasa mo yung Bible tapos siyempre sa Holy Spirit, parang masasabi mo na parang medyo parang ito na yata yun. Pero siyempre 'di ba, titingnan pa rin natin sa Bible kung ano talaga yung sinasabi. Pero for me, mas importante siya na maaral natin tapos magkaroon tayo ng knowledge, kung ano talaga yung totoong, sinasabi ng Bible sa mangyayari sa future bago dumating si Jesus Christ. Sa'kin, dati kasi di pa ako Christian, wala naman akong alam sa Bible talaga. So, yung end times, like may katapusan ba yung mundo? Sinagot ng Bible, yes. Ah, Matthew 24, tinanong ng mga disciples si Jesus tungkol sa end times, sinagot niya. So yes, may end times, may katapusan nga ang mundong ito.
And gusto natin na gusto malaman ng tao kung totoong may katapusan ng mundo, ano mangyayari? Nasa Revelation, nandun, pakinggan natin. So, since gano'n ang mangyayari, may katapusan ng mundo, then I should be prepared for it. And either umabot ako sa panahon na yun o hindi, at least, uh, I am prepared, and at the same time, ah, na malaman ko man lang at hidlat na ng mundong ito. Dahil sabi nga sa Biblia, pasama naman talaga ang mundong ito. May katapusan yung kasamaan na 'to, yung Diyos ng mundong ito may kalalagyan siya, at ang maghahari ang Panginoon, kanyang pangalawang pagdating, anong gagawin niya sa mundong ito. So, nandun lahat. So, ganito kaimportante sa'kin. Okay, pero, ik pero eto yung ano ko, kasi 'di ba Brother Raji, ikaw hindi naman Verity Baptist yung pinakaunang church mo 'no? Pero ito ba naging issue 'to sa church ninyo before? Ah, Sa'min lang dalawa ng kaibigan ko, hindi ko nababanggit. Pero naging Mm. issue siya ng time na muntik na akong 'di papasukin nun sa church dahil dun. Na di ko alam na sinabi ng kaibigan ko sa kanya, Big issue 'yun. una gusto niyang gawing issue, pero nang nalaman niya na di ako umaatras, parang somehow nainis siya. So, nabayaan niya ako. Matanong ko lang, Oo. Brother Raji, ano tawag dun? Kumbaga yung dati dun sa Ah, yung sa dating church mo, ano ba yung paniniwala nila diyan tungkol sa end times? And paano umabot sa humantong sa ganung issue? Bakit? Yung church namin naniniwala na yung pagbalik ng ating Panginoon anytime. So, puwedeng mamaya, puwedeng bukas. So, yung palaging gano'n yung message, give your best kasi di mo alam baka ngayon, mamaya nandiyan ka. So, yun, So yung parang give ano 'no, parang give magnanakaw sa Bible, parang gano'n. yun yung palagi nilang inaano. Tapos nung nalaman niya na may pinanood ako sa kaibigan ko na documentary, na yung After the Tribulation, ginanon niya ako sa pinto. Sabi niya, "Brad, ah, parang Tagalog Tagalog din siya magsalita pero Americanized." Sabi niya, "Sino si Pastor Steven Anderson? Sino yon?" Inaano niya ako, sabi, parang kinakalat ko sa mga member. Sabi ko, "Gusto ko rin pong panoorin sana sa inyo kung okey lang." Ay hindi, sabi niya kung gusto niyang ano kasi, sabi niya kung gusto niyang hindi ma-rapture, kausapin niya yung Diyos, na wag siyang masama sa rapture. Gano'n yung ano niya, banat niya. Grabe. so ano pala 'yun ano, puwede palang selective rapture. Puwede 'pag ayaw mo 'di wag. Hindi, pero kunin muna natin yung perspective ni Mark 'no. Bago tayo tuloy yung kwento ni Raji kasi hindi sumagot si Mark, eh. Ikaw Brother Nagtanong Mark, na para ako, sa'yo akala ano ko ba yung makakalusot ako, eh. hi hindi ka po puwedeng lumusot. Sineguey na nga ni Brother Mark yung Sineguey question. na ako, eh, akala ko ano na, eh, bumalik, Oo, eh. Tawag dun, walang lulusot. Damay-damay tayo rito. dapat nagtanong ako na nagtanong 'no, sayang. Pero hindi, sige, tawag dun, sa'kin kasi kumbaga yung, kung yung perspective ko yung kumbaga yung sarili kong opinyon, ito yung kumbaga sa Bible, ito na yung dulo, eh. Ito yung kaya nga kumbaga ito yung end times. Kaya ito rin yung reason bakit yung iba is, alam mo yun, natatakot na pumunta ng hell kasi ito na yung judgment day na yung sinasabi nila. So, para sa'kin napakaimportante ito kasi lalo na sa mga, hindi pa nakakaalam tsaka dun sa mga hindi pa saved. Kasi kahit ako nung hindi pa ako saved, matatakot ka 'pag binasa mo yung Revelation talaga. Hmm. And some of the yung some ng yung mga ibang religion,
Which is eto yung ginagamit talaga na panakot sa tao, eh, yung sa Revelation na pagdating ng panahon is eto yung mangyayari. So, napakaimportante siyang malaman at matutunan kasi maraming ibang religion na nagtuturo ng kumbaga maling katuruan, maling interpretation ng Revelation, no, which is kumbaga natatakot na yung tao, mas lalo pa silang naliligaw. Kasi ginagamit nung mga false religion yung maling interpretation para, alam mo yun, para mas lalong matakot yung tao at ma-recruit sila. So, para sa'kin napakaimportanteng, pag-aralan yung end times, which is I believe ito rin yung isa sa mga reason bakit ako no'n dati, ah, nagse-search lang kami nung kapatid ko na si Tracy regarding sa ano ba yung mangyayari sa end times. Kasi kumbaga pagkatapos mo ma-save, anong mangyayari? Kumbaga 'pag nandun ka na sa heaven, anong mangyayari? So, yun yung para sa'kin yung importansya nung, end times, kung bakit siya kailangang pag-aralan. Actually, ano maganda yung point ni Mark, eh. Kasi actually, kaya ko actually na-propose or naisip na ito yung gawin nating topic for season 2 is because, I think a lot of Christians, even if they're not Baptist, interesado talaga sila sa end times. Actually, isa 'to sa mga pinaka-interesting na topic, sabi ko nga, sa Bible, okay? Yung malaman natin ano ba talaga yung ano, yung, ah, mangyayari sa hinaharap ng mundo 'no. But, to me 'no, just to make a clarification ano, kasi katulad nung kanina yung kwento ni Raji, ano yan, eh, sa Baptist realm, ano 'to, eh, anathema maranatha ka kapag 'pag iba ang tinuturo mo patungkol sa end times, okay. Actually, ako ganyan din yung parang sort of kwento ko nung kung bakit ako sa unang Baptist church ko 'no, na pinuntahan, dun ako medyo 'di naman nila ako pinulpito in a sense, pero kasi kusa akong umalis dahil naumay na rin ako sa debate regarding dun. Kasi for me, this is not really a major doctrine, right? Kumbaga, kung ano man ang opinion mo sa end times, hindi naman sigurado yun, eh. Kasi sabi nga ng Bible, "We see through a glass darkly." Ibig sabihin, hindi talaga particularly na parang salvation issue 'to na talagang malinaw sa Bible kung ano ang tinuturo. Okay, now obviously, merong mga parts na ibinigay ang Bible na seryoso, na totoo, na clearly ito yung mangyayari. But again, the Bible also left a room for, interpretations kumbaga, okay. Kasi ano nga 'to, eh, kumbaga mayroon pa ring mystery kasi ang ina-avoid ng Bible is magkaroon ka ng self-fulfilling prophecy, na sasabihin na lang ng Bible kung ano yung mangyayari tapos yung mga tao gagawin na lang yun kumbaga. But anyways, so for me this is not a major doctrine. Yun nga lang sa realm ng Baptist, especially ng mga Bible ano 'to sa kanila parang, major doctrine 'to na kapag hindi ka naniwala sa pre-tribulation rapture, okey, para kang heretic, okey. Kumbaga, 'di bale na nagpe-preach ka ng repent of your sins, 'di ba? Tapos, basta wag ka lang pre-trib, okey. So nangyari sa'kin no'n before, ano ako, youth leader namin, ng church namin. Tapos 'di siyempre sa boarding house ko do'n kami tumatambay nung mga young people kapag ano, pagkatapos ng church service. Eh, medyo worldly pa kasi kami no'n, so pasensya na po. Pero ano 'yun, eh, yung kumbaga meron kaming, parang, pastime na pagkatapos ng service manonood sila ng pelikula sa laptop ko. Kasi yung laptop ko yung ginagamit ng church. Tapos sabi nila sa akin, "Kuya Chris, anong bagong pelikula mo diyan?" Sabi ko, "Hanap na lang kayo diyan sa laptop ko, tingin-tingin na lang kayo." Eh, nakalimutan ko nandun pala yung ano, documentary, yung After the Tribulation. Yeah. Tapos sabi sa'kin, "Ano 'tong After the Tribulation, panoorin natin 'to, ganyan, ganyan." Eh, sabi ko, "Wag niyong panoorin." Kasi sabi ko, "That's a different." Sabi ko, "Iba 'yan sa tinuturo ng church." Sabi kong ganyan. Sabi, "Bakit? Anong iba?" So dun sila parang na-curious lalo. Yung mga young people. Tapos ang sabi ko sa kanila, "Ay, 'di ganito na lang kako," sabi ko. Kasi sabi ko iba yung paniniwala ko dun sa tinuturo ni pastor, nung pastor namin. So sabi ko, "Ang gawin niyo ganito na lang, para fair, ano, punta kayo ng Matthew 24, basahin niyo yon, o yung whole Bible, ay yung whole chapter. Okay, tanggalin niyo lahat ng preconceived ideas ninyo.
Tapos ang tinuturo ka ako ni pastor is ano tayo, mara-rapture tayo before the tribulation. Eh, siyempre ang linaw-linaw naman sa Matthew 24 kahit sino naman siguro magbasa nun Mm. nakalagay after the tribulation of After those days. tribulation, Oo. Eh, Sunday yun, 'di ba? So, nung Wednesday night prayer, service na namin, lumapit sa'kin yung isang young people. Sabi sa'kin, Kuya Chris, tama ka, mali si pastor." Hmm. So so from there on, parang Sila nga naintindihan na-anathema ako. nila, eh. Oo, 'di ba? I mean, kasi ang sinabi ko lang tapos ang sabi sa'kin, ang nakakatawa dun, ang accusation sa'kin is nagturo daw ako ng false doctrine. Buti hindi ka Tapos ginanon. sabi ko naman, ha? Hindi ako ginanon. Oo, hindi Yun naman. Tapos ang nakakatawa dun, yun nga sabi sa'kin nagturo daw ako ng false doctrine. Sabi ko naman, eh, hindi naman nagturo ng false doctrine, ang sinabi ko lang sa kanila, magbasa sila ng Bible. Hindi ko naman sinabi sa kanila kung ano yung interpretasyon nila, 'di ba? Sabi ko sa kanila, tanggalin nila yung preconceived ideas nila, tapos ang tinuturo ni pastor, eto. Kaso lang iba yung nabasa nila dun sa Matthew 24, 'di ba? So, ayun. But that's just one example, okay? Actually, parang hindi ko na I don't wanna go through it to that, pero I think sa Cebu malaking issue din yun. Nagkaroon sila ng sobrang laking Yeah. issue with that, okay? Na I mean, ibang church naman din yun. So, hindi rin naman sila nandito, so we're not gonna talk. But alam ng mga Baptist yan na medyo malaking usapan nito, okay? Pero, I think when it comes to end times ano, ah, sa akin kasi personally, I think, I don't know about you 'no, pero sa akin there are, based on my understanding, meron kasi siya tatlong views, okay? So yung first yung pre-tribulation rapture, lahat yun naka-base kung kailan mangyayari yung rapture, okay? So yung una is pre, which means na bago yung tribulation magkakaroon na ng rapture. And by the way, rapture is it's not a biblical term, wala siya sa Bible, pero it's just simply talking about the doctrine na we will be caught up with Christ in the clouds. Those who were asleep with Christ will one day rise again, and we which are alive and remain shall be caught up with Him in the air, in the clouds. Okay, so ibig sabihin, we will be gone up there. So yun yung rapture. Okay, so based doon, kung kailan mangyayari yung event na yon, doon nakabase yung mga views. So for example, we have the pre-trib nga, tapos meron siyang mid-trib. Okay, ito yung palaging, akala nila ito yung position natin, okay? Na tayo daw we are mid-tribulation. Okay, which is actually hindi ako naniniwala, and I don't think that saying that our belief or our position in the rapture is mid-trib, I think it's wrong, okay? Ah, and then there's gonna be the post-trib, okay? Yung post-trib naman naka-base kasi siya doon sa dulo na. Okay, so after the Great Tribulation, saka na daw matatapos yung or saka na daw tayo ira-rapture. So Sa that's rapture. basically, hindi ko rin alam kung paano nila pinapaliwanag yun kasi basically after the whole event, 'di ba millennium na yon? Tapos eternity. So ano pang gagawin mo sa langit? Oo. So I don't know. I don't know kung ano yung kung paano nila pinapaliwanag yung position. But those are the three common views about end times. Okay. Bro, So meron siyang tatlo. paano ulit yung mid-trib? Paano ulit yun? Yung mid-trib actually, bro, is, Anytime, gano'n? Anytime. nasa gitna siya. Okay, kasi ang pinag-uusapan natin when we talk about end times Bible prophecy, all scholars would agree, it's a 7-year period. Yun yung tinatawag nilang Okey. Daniel 70th week. 70. Oo. Okay? Hmm. So meron siyang 7-year Ah, period, okay? So ang pinag-uusapan is kailan dun sa 7-year period mangyayari yung hmm. rapture. So yung again, yung pre-trib is sa unahan, yung mid-trib sa gitna, tapos yung post-trib sa dulo ng 7 years. So those are basically the general. Sabi ko nga kanina, I don't think that it's a good representation kapag sinabi natin na tayo ay mid-trib. Kasi ang position actually natin is post-trib, pre-rat. Pre-trap. Okay? Ibig sabihin nun, naniniwala tayo na we will go through tribulation, pero hindi na natin may experience yung another half nung Daniel Hmm. 70th week kasi nga we are going to be raptured out. So yung God's wrath, kaya ang tawag natin pre-wrath is
bago mangyari yon, bago i-pour out ng Bible ng Diyos yung quote niya sa mundo, mawawala na tayong mga Kristiyano. Okay, so that's our position. I think kaya siya hindi mid-trib kasi hindi siya nasa gitna. Exactly. Okay, parang if you're going to look at it, if meron siyang days eh. I cannot recall do sa Revelation. Parang yung isa is 1,000, lagpas siya ng gitna nung 360 nung 7 years. Tapos yung kalahati is 1,200 something ba yun? Okay, basta parang ganun sa Book of Revelation. I forgot the numbers. Oo. So yun yung parang kaya hindi ako naniniwala na na mid-trib tayo kasi yung mid-trib ang turo nila 3.5, 3.5. Okay. So marami yan, pero actually yun nga yung dapat natin munang pag-usapan eh. In terms of kasi gusto ko muna maging beginner friendly 'to. Okay, itong pag-uusap natin. So kung I don't kayo ba for example, gusto ninyong mag-aral ng I believe meron naman kayo ng basic na pag-aaral, 'di ba? Pero saan kayo nagsimula mag-aral ng End Time Bible Prophecy? Anong book sa Bible yung if somebody would ask you, "Oh, Brother Raji, paano ko matututo ng End Times Bible Prophecy?" Ano sa tingin niyo yung dapat na librong dapat pagsimulan? Um, I think go with ano na rin, Revelation. I'm not sure, no? Yeah, I think, Revelation. Revelation. Okay. Mamaya pag-usapan natin 'yan, Brother Mark, ikaw? Ako, I suggest para sa akin is Matthew 24. Yun yung parang pinaka-easiest way. Kasi yung Revelation kasi medyo ano na eh, kung dun ka mag-i-start lalo na kung halimbawa newly saved ka, medyo, although tuturuan ka ng Holy Spirit pero medyo mako-confuse ka pa kahit papaano. 'Pag kung sa Matthew 24 ka magsisimula tapos babasahin mo yung Revelation, puwede mo silang itugma, yung sa'kin. Kasi 'pag yung How iba about you? kasi yung sa'kin kasi ng dati parang, dati, nagsimula ako yung sinimulan ko dati sa Daniel tapos nag-Revelation ako. Medyo nalito Hirap. ako, eh. Ta's nagulat ako. Oo Nagulat nga, ako may tama. Matthew 24 pala mas madali, dun na lang ako sabi ko. Sakit pa ng ulo ko Pinahirapan nun. yung sarili. Mahirap yung Daniel, Hard Oo nga, English nga yun, 'di ba? Hard Ba English. ah, 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 eh, ang actually may mas mahirap pa dun, yung magsimula ka sa Scofield Bible. Yun, oo. Hindi ko pa nga Ah, nababasa, eh. Meron ba kaya sa online? oo. Wag mo lang atimin. Copy. Ay Huwag wala mo sa na, online. Wala. huwag mo ng Wala sa online nun atin. bro. Alam mo kung bakit? Kaya sila gumawa ng reference Bible para kumita. So never nilang ipo-post sa online yung for free kasi Ah, kailangan bilhin mo yun. Okay, pero pakinggan mo na lang yung mga sermon ni pastor sa dispensation. Matatawa ka dun. Maganda yung mga sermon ni pastor dun. So ikaw Brother Kyle, ikaw nung nagsimula ka mag-aral ng Bible prophecy, saan ka nagsimulang book? ano, doon sa Revelation na ako talaga nag-ano, eh, ang naalala ko kasi bago ako ma-save, nagbabasa ako ng Bible pero hindi lagi. Ta's 'pag dumadating ako sa Revelation, siyempre nababasa natin yung mga angelic beings, yung mga supernatural mga events, na mga bagay, mga locust, ganyan. Yung mga itsura nila dine-describe. Parang ano din, naku-curious din ako. And then nung na-save ako, yun nga, ah, kinompare sa 4 Gospels, tapos sa Revelation yung sinasabi sa Revelation tapos mas malinaw siya. Sabi ko, "Oo nga 'no, may mga ano pala, may mga, ah, list of events na yung parang may order, pagkakasunod-sunod, bago mangyari yung ano, yung end times na." Tapos siguro kung yung may bagong gustong matuto, ayun sa Revelation din,
puwede nilang basahin tapos i-reference nila yung sa 4 Gospels, yung Matthew 24, tapos Luke 21, yung Mark 13 ba yun? Tapos compare nila para mas makita nila ah, yung anong ibig sabihin nung specifically Revelation 6 yun, 'di ba? Yung mga Yes. Hmm, yung parang horrors first niya, half yung first half niya. So, mako-compare nila yun. Okay. Kasi sa akin actually, I agree with Mark, okay. Although siyempre sa akin hindi naman ito yung talagang nung when I started to become interested with Bible prophecy, Teka, siyempre saan dun? YouTube, 'di ba? Saan dun? Yung sa Daniel o sa Matthew? Ha? And then sa Matthew. Okay. Yu yung ginawa Kala ko mo absurd Daniel. yun, eh. Sumakit yung ulo ko dun, sabi ko, "Ano ba 'to?" Kahit nga si Daniel di niya naintindihan, eh. Oo, eh. Yun nga yung nakakatawa dun, eh. But anyways, so actually sa akin, I would go with Mark. Mag-start ka sa Matthew, actually Matthew 24, Luke 13, Matthew 24, Mark 13, Luke 21. Okay, so yun yung Yes, tatlong chapters na dapat ninyong una ninyong basahin. If you're going to ask me why, it's because of the fact na ito yung talagang tinuro ni Jesus Christ about what Hmm, end times would look like. And obviously, since si Jesus Christ ang nagtuturo nun, you can never get wrong kapag nakinig right. ka sa mga salita. Obviously, we believe the whole Bible is true, but it's specifically coming out of the mouth of the Lord Jesus Christ. So, ito yung pinaka talagang credible, kumbaga, in terms of the whole Bible to get your information about the end times. I would say you read the three, kasi ang tawag kasi natin doon sa tatlong yon is parallel passages. Ibig sabihin po nun is the fact na ah, yung passages po sa Matthew, Mark, and Luke ay tinuturo yung same events. Nangyari po siya sa isang event, okay, with a different perspective lang. Okay? And I think that's important kasi may mga Bible scholars. What I'm saying is kailangan basahin niyo ito ng walang preconceived ideas. Okay? Yung tipong kung ano man yung napakinggan ninyo sa YouTube or whatever, wag ninyong burahin niyo muna siya sa isipan niyo at basahin niyo siya ng kung ano lang yung super surface value na binasa ninyo. Pero I would say also na mayroon kasing mga tao na magcha-challenge sa inyo when you read this 3 chapters sa Bible. Kasi for example, sa Matthew 24, ang lagi nilang sinasabi do'n is that kaya hindi applicable yung after the tribulation na sinabi ni Jesus Christ do'n is because yung Matthew 24 daw, it's written to the Jews. Para lang daw sa mga Hudyo. Okay? Which is ang caveat kasi nun is kapag tiningnan mo siya as a parallel passage ng Mark 13, sa Mark 13 kasi ang sabi dun, "What I say unto you, I say unto all, watch." hmm, Right? Right. So, ibig ayun, sabihin sinasabi ni Jesus Christ na yung sinasabi ko para sa inyo, hindi lang 'to para sa inyo specifically. This is for all people. For all. Obviously, makukuha mo naman yun sa Matthew 24 'pag binasa mo yun, eh. Kasi yung unang question, sabi nga ni Raji kanina, yung question na pinagbasehan ni Jesus Christ dun, or tinatanong kay Jesus Christ, "When will be the end of the world?" Right. Alangan namang end of the hmm, world ng Jews lang, 'di ba? Hmm, So, siyempre world tama, ng buong mundo yun. Okay, so but what I'm saying is yun yung kumbaga fundamental. And then I would say sumunod after you read the 3 chapters, you go to Revelation. Okay. Now, gusto ko lang din mag-add up dun sa kaninang sinabi ni Mark kasi ang dating usually, in fact, may kaibigan ako before na hindi pa ako saved. Tapos parang out of nowhere napag-usapan namin yung Bible. Hindi pa ako saved nito, wala pa akong idea about the Bible whatsoever. Pero sila kasi mga Kristiyana na before. And so nagtatanong sila among themselves na ano ba daw yung pinaka nakakatakot na book sa Bible? Okay, and they both agree na Revelation. Sabi nila yung Revelation daw yung pinaka nakakatakot na book sa Bible. In fact, alam I think 'no, this is my opinion, kasi 'di ba meron dalawang pangalan 'yan, yung book na 'yan. Yung iba ang tawag kasi nila diyan is Apocalypse, Ellipsis, 'di ba? Narinig niyo na ba 'yun? Apocalypse. yeah. And I think it's a wrong name na sabihin mo tungkol sa Book of Revelation.
Okay, kasi although may mga Tagalog Bibles na ang pangalan nila sa Book of Revelation, Apocalypse. Okay, and I Hmm. think I think the reason why is because, nilalagay kasi nila yon kasi karamihan ng topic sa Book of Revelation is patungkol sa end times, okay? End na siya ng book, ng Bible. So, parang Apocalypse, ito na yung ending ng Bible. Okay, pero, the book itself, sabi dun, this is the revelation of Jesus Christ. So, dapat talaga ang tawag natin dun is revelation. And Revelation. take note, kapag sinabi natin kasing revelation, ano siya, Kaibang parang pinapahayag, Oo, kumbaga mm, pahayag. pinapakita. Oo. So, ibig sabihin nun, if there's a book that would tell us about the end times, yun yung Book of Revelation. Kasi ang purpose talaga ng book na yon ay i-reveal kung ano yung mga mm, bagay-bagay na mangyayari at the end times. So, ang gagawin ng ng isang bagong mananampalataya if he wants to study yung, end times, I think is kunin niya yung mga sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 24, Mark 13, and Luke 21, tapos hanapin niya yun sa Book of Revelation, Revelation, okay? So, 'pag nahanap kasi katulad nun yung pag-uusapan natin ngayon which is Luke 6, which is the four horsemen of Revelation. So, makikita niyo yung outline nung na similar. Kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ, yun yung makikita ninyo sa Book of Revelation. Pero meron akong caveat kasi diyan, kasi to me 'no, when we talk about Bible prophecy, isa siguro sa mga pinakamahihirap na aspeto ng pag-aaral nito is kailan ba natin tatanggapin ang isang passage as figurative versus literal, 'di ba? Kasi hmm. isang aspect 'yan, eh. Especially sa Book of Revelation meron kayong makikita diyan yung ano, yung inisip ko nga kanina yung babae na nagkaroon ng pakpak tapos yung 'di ba bumuga ng tubig mm, yung dragon tapos 'di ba, tapos nilunok flood, siya and things like that. Oh, sa Revelation chapter 12. 12, Okay? So, makikita ninyo 'yun. So, figurative 'yun, right? Okay, hmm, pero meron namang mga, passages kasi sa Book of Revelation na hindi naman siya talaga figurative, okay? Literal siya, okay? And I think a lot of people are, nagkakamali sila in terms of the interpretation of the Bible prophecy. Kasi they mix it up na yung literal nagiging figurative, yung figurative nagiging literal sometimes, okay? And I'm gonna give you an example of this. Parang for example, if you look at Revelation chapter 2 and chapter 3, obviously yun yung first part ng Book of Revelation which is the seven churches. Okay? Kasi if you're not familiar with the Bible, uh you should understand that the Book of Revelation is an epistle. Sulat po siya. Okay, sabi ng siya po ay isang sulat ni Apostol Juan para sa mga 7 simbahan sa Asia Minor. Okay? So ibig sabihin epistle po siya, para siyang sulat ni Paul. Wala siyang pinagkaiba sa Book of Romans, sa Book mm, of First Corinthians and things like that. Kasi sulat po siya ng isang apostol para sa mga simbahan. So 7 churches po siya. Okay? Kaya po do sa Revelation 2 and Revelation chapter 3, okay, makikita niyo po ron na, dini-describe niya yung 7 churches, okay? So literal po yun, okay? Literal na mga churches na nag-e-exist yun that time, okay, na tinanggap yung mga sulat nila and binasa yung mga sulat na yun sa harap ng mga churches na yun. Pero an example of that na so that's a literal, passage, pero may mga tao kasi na nila na figurative yung 7 churches mm, of Asia. Okay, kasi if you're going to read it, totoo naman na kapag binasa mo 'yun, merong mga description do'n or may mga kumbaga parang, edification and may mga, kumbaga rebuke at punishments na 'pag tiningnan niyo, binasa ninyo, puwede niyo siyang i-correlate sa end times, na mangyayari sa end times. Okay. Pero I think you would go too far kapag sinabi mo na yung 7 churches of Asia, those are representative of 7 periods kumbaga. Ewan ko narinig mo na church ba yun Brother age, Raji? O yung mga church Oo, age, 'di ba? 'Di ba? nasa ano na din Na tayo ngayon, eh,
Laodicea? Tama ba? Laodicean Church na kasi daw puro Laodicea. mga lukewarm daw yung mga Oo, Kristiyano lukewarm. ngayon. Oh, 'di ba? Although it preaches good, yeah, I agree, 'di ba? Pero that is not really what it's supposed to do. Okay? So, hindi po siya 7 periods. Okay? Literal po itong mga churches na ano na tawag nito na talagang nag-exist during the time. So sa akin ang advice ko siguro if you're going to read especially yung katulad ng mga librong ganito, Revelation and things like that. You take it literal until it's obviously na ano siya, na figurative na siya, okay? So kapag for example nakakita ka ng yung beast coming out of the sea with 7 heads and 10 horns, okay, na parang gano'n. Na 'di ba? So obvious naman siya na figurative siya. So you have to take it figuratively. Pero kapag sinabi ng Bible for example na merong mga locust na mukhang yung itsura nila mukhang Mababaw. babae Oo. o mahaba buhok. Okay, I think that is literal na mangyayari. Okay, kasi nakalagay doon nung pumito yung first trumpet, ito yung nakita nila sa mundo. Okay? Whereas iko-compare mo yon for example sa Revelation sa first seal, 'di ba? Sabi doon nung bumukas, ang nakita nila is isang kabayo na puti na may nakasakay na tao, okay? So hindi siya hindi niya sinabi na ito yung nangyayari sa mundo. So therefore hindi siya dapat tanggapin as literal. Huwag kang maghahanap ng kabayong puti, 'di ba? Una-una yung nabuksan yung third seal, lumabas yung pulang kabayo. Ibig sabihin ba nun red horse yun? O, 'di ba? So hindi po siya literal, okay? Na Tsaka interpretation. bro, interrupt lang kita onti. Yung Sige dun na bro. sa 7 churches, sinabi na din dun yung ano, sa verse 20 chapter 1 verse 20, sinabi na dun na yung parang 7 candlesticks is as always are the 7 churches. So Mm. parang sinabi na din dun, eh, 'no? So parang, ni-reiterate din na hindi 'to figurative, literal siya na para churches talaga siya. Oo, binanggit na Ayun, mismo. parang gano'n. Actually good point yung sinabi ni Kyle. Kasi usually ang alam niyo ang maganda kasi sa Bible prophecy in terms of the Bible, pag tiningnan talaga natin yung Bible, we don't have to think. Mm. Okay? Mm. Kumbaga, ang element na lang siguro ng ano natin dito ng kumbaga ng interpolation ng data. Kumbaga, parang kung paano mo i-expand or paano ka magbibigay ng opinion, I think is kung paano siya literally na mangyayari. Pero in terms of the figures, kasi katulad nun, 'di ba? Sa chapter 1 ng Revelation, sabi nga ni Kyle, merong pinakitang 7 candlesticks, tapos merong 7 angels, 7 stars pala tapos 7 angels, 'di ba? Or 7 candlesticks. Tapos isipin mo, ano ba ibig sabihin ng stars? Ano ba ibig sabihin ng candlestick? Doon sa passage din mismo, in-interpret niya. Sinabi Yung rin. 7 stars is angels, tapos yung 7 candlesticks is churches. Okay? So hindi mo na kailangang isipin kung ano pa yung ibig sabihin ng candlesticks and ng stars na yun. Okay? So ibig sabihin, minsan pag binasa natin yung thoroughly yung Bible, yun na rin nasa Bible na rin mismo yung sagot. Gano'n din. Okay? Again, it doesn't give us all the details, I would say, kasi nga it avoids the self-fulfilling part na parang sasabihin na lang lahat ng Bible tapos may mga tao na parang para patunayan na mali ang Bible, hindi nila gagawin yon o di kaya para patunayan na totoo ang Bible, gagawin naman nila yon without the natural, flow of events. Mm. Okay. And that's about it for our episode today sa Against the Tide. We want to thank you all for joining us for tonight's episode. Salamat rin kay Brother Raji Hill. He's a very faithful member of Verity Baptist Church Pampanga. And we also want to thank Brother Kyle for joining us on tonight's episode. Thank you rin sa aking co-host si Brother Mark Tindan. And you're still gonna catch them next episode po, no? Because we're still going to continue our discussion. Next episode, we're gonna try to dig in a little bit deeper. We're gonna talk about the 4 horsemen. And kung kayo pa rin po ay interesado sa mga ganito topics, we want
you to share, like, and subscribe to our YouTube channel. We're hoping that by this episode or by this season na medyo tumaas po yung aming po subscription, yung numbers of subscribers po namin. At the same time, yung mga views po namin ay medyo lumaki po. No? So again, this has been Brother Chris Calitina. Thank you all, everyone. And I'll see you again on the next Against the Tide. Thank you and good night.